Okay. Wisdom for today, number 5. Okay. Mayroon pong quotation po, galing po kay Harper Lee. Okay, hindi ako nasanay, no? Okay. Pwede na yan. Sabi po dyan, marami pong nagbibigay, okay, marami pong natatanggap ng mga advice. Many receive advice, but only the wise profit from it. Ulitin po natin, many receive advice, only the wise profit from it. So marami pong mga advice na po tayong napapakinggan from all walks of life. And for every situation po, na kung minsan, hindi naman natin kailangan advice, pero may nag-a-advise talaga. Di ba? At maraming mga tao din po na willing at mag-offer sila ng advice. But the problem is, lahat ng kanilang mga advice ba ay tama? Tama ba mga kapatid? Lahat ba ng advice sinabi nila ay kukunin natin? Tama mga kapatid? And without a request, minsan tayo naman nagre-request pero ang daming sinasabi, no? Kahit ano na, lumalampas na. Over the backwood na kuminsan. And taking the wrong advice can get you into trouble. Problema. Kapag in-welcome po natin yung advice, hindi natin ito sinasala. So if you are in the process of trying to apply some real wisdom in our life, we need to, we need to fine-tune. Ano ba yung salain? Fine-tune. Yung fine pipinuin naman. Fine-tune the art of taking an advice. Na hindi naman po lahat may nag-advise sa iyo ay kunin mo lahat yun. Sasalahin mo pa rin. Kaya kailangan natin yung talino ng Panginoon Diyos. Amen? So, everyone, lahat naman po tayo, kailangan natin ng advice. Dahil minsan, mayroon po tayong mga iniisip na gagawin, pero minsan, kulang po yung kaalaman natin. At yung paningin natin sa isang problema, tulad po, alam ba, problema to, sitwasyon nito, ang nakikita na natin na dito lang ng anggulo. Nakikita na yung iba doon. Tama mga kapatid? Hindi ko naman nakikita. Kailangan kong tingnan doon. So, in every angle na isang ay mayroon po tayong hindi nakikita. At nakikita rin ng iba. Pero may mas matalino kaysa atin na lahat ng anggulo o perspective nakikita. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen? But sometimes nangungusap ang Panginoon sa ibang tao, sa kanyang kaparaanan. That's why our ways ay hindi natin pamamaraan ang pamaraan natin ay hindi pamaraan ng Diyos. Dahil mas matalino ang Panginoon. Nakikita niya both angle of our problem or every situation. That's why every one of us need advice. Amen? Ngayon po, dahil sinasabi, ang series natin galing po sa Proverbs, the book of Proverbs ay magsasabi na naman nito, absolutely, okay, essential to take advice in order to succeed in our life. Amen? And in order to succeed in life, tayo pong mga nag-a-advise, dapat naman makita kung ano yung ina-advise din natin. Hindi porke advice ka ng advice, pero hindi naman nakita, parang hindi yata, awanay. Okay? So, Proverbs, dalawa po yung, basehan po natin. Proverbs 12 verse 15. Okay. 12 verse 15. The way of a fool, tama ba yung Okay. The way of a fool, ang pamaraan ng mangmang seems right to him. Sa kanyang palagay. But a wise man listens to advice. So, ang mga mangmang, minsan minsan sa kala nila, marunong sila, they do what they like. But wise people take advice. Amen? Ngayon po, sa pangalawa, Proverbs 19 verse 20. Listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. So ito pong
basihan po natin, makita naman natin na kailangan natin na mag-seek ng magandang advice. So it is more a matter of learning how to take it so that hindi po tayo magkamali. And this morning, we will look sa tatlong bagay, biblical principle again, from the book of Proverbs that will help us to develop yung skill na ito in getting and taking a good advice. Amen? Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Matalino kayo, O Panginoon. Ang aming katalinuhan kung ihambing namin sa aming sarili, O Panginoon Diyos, hindi namin maunawahan ang pag-ibig mo, ang katalinuhan mo. Dumaloy ka, O Panginoon, sa oras na ito, sa iyong lingkod, pagpalahin niyo po, Panginoon, na magandang pagpapaliwanag so that everyone may understand. And we need you, Holy Spirit, to explain this. Although po, Panginoon, na mayroon pong limitasyon ng iyong lingkod, but there is no limitation in your wisdom. And in the book of Proverbs na magsasalita po, Panginoon, we take this advice from your word. Holy Spirit, speak to each and every one. Ano man ang pangangailangan po ng bawat isa, encourage and give wisdom. We commit them to you na kami nagpapasakop sa iyo kapangyarihan ng iyong salita. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay. Praise God. Sino pang maraming advisor? Wala. Kukunti lang. Okay. Sino pong, okay, hindi na ako magtatanong. Okay. Tatlong bagay po, mga kapatid, na skills na dapat nating matutunan sa mga ngote. First of all is, when you seek advice, kapag tayo po humingi po ng advice, una po ay dapat magigi po tayong selective. Pinipili natin. Kaya fine-tune, the art of fine-tuning. You have to choose whether you'll go to get that advice or not. Okay? You cannot take the advice from just anyone, lalo kapag hindi mo pa kilala. And though sometimes it may seem that anyone and everyone are trying to give it to you, remember na ang goal po yan is to take a good advice. Not just advice, but we should be cautious, kaya selective. Di ba? Selective po tayo. O that advice, guys, kung hinihingi po natin yung advice nila at lahat ay tatanggapin natin, okay. At the end of the day is, ikaw pa rin naman ang mamili. Ikaw pa rin ang magdesisyon. Tama? So people who are wise really attempt to advise you until you ask for it. But because they know you have to be ready to hear that advice before it will be, gagawin mo ito at magiging maganda sa'yo, remember po, mga kapatid, that the purpose of taking the advice ito is para tayo po ay lumago, para maging tumalino sa pagdidesisyon natin at tama po yung pinili natin na desisyon. And before you seek advice from anyone regarding kung ano man problema, sitwasyon sa buhay po natin na kinakaharap natin, tayo po ay kaya cautious, mag-ingat, be careful. Kung sino po yung tamang person to give you a counsel. Amen? Kaya tayo po nag-iingat, hindi naman lahat ay tatanggapin po natin. Proverbs 14 verse 7, sabi po dyan. Proverbs 14 verse 7, stay away from foolish people. They have nothing to teach you. The verse indicates that there are definitely people na dapat natin pong iwasan. Hindi porket matalino siya, pero sabi nga, di ba, stay away from fools, pero kamangmangan naman yung mga pinapaniwanag. So, in other words, stay away from people who want to tell you how to run your life or in every area of your life na hindi mo naman kailangan. Na para bang siya na yung nagmamanage ng buhay mo.
Nakuha niyo yung ibig sabihin? Na para bang siya na yung nagdidesisyon para sa buhay mo. Na kapag hindi mo sinunod, halimbawa, dapat itong kainin mo. Magagalit ka pa kapag hindi niya kinain yon. Halimbawa, magagalit ka, bakit hindi mo kinain? Ito ang gusto ko para sa'yo. Eh, yung mga anak mo nga, hindi mo mapili kung ano gusto nila. Tama? Okay. But pinag-uusapan natin ito. When you need advice, seek out people whom you admire and respect. Yung nire-respeto mo. Whom na you have earned some respect and have the credibility, mayroong kredibilidad na magbigay ng advice. Again, Proverbs 13 verse 20. Sabi po dyan, turn 20. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. 13 verse 20, parang parehas din sa 14 verse 7. And then 13 verse 20, sabi po dyan, become wise by walking with the wise. Hang out with fools and watch your life fall into pieces. Pag sinabing fall into pieces, ano mangyayari? You will be broken. I-translate nyo na sa kung ano man, broken-hearted, broken dreams, ano yan, ano pa? Mapapahamak. Fall into pieces. So, that's why, when you hang out with wise people, okay, sabi ko, balik tayo doon sa ano, you will hang out with people, siyempre, magiging wise din kita. Kaya nga, bad company corrupts good character. See? Itong mga kasabihan ito, katalinuhan na ito, nanggaling sa Diyos. Amen. Okay. Someone may be, ito halimbawa, humingi tayo ng advice. Someone may be the perfect advisor on a problem with a certain marriage problem. Saan kayo pupunta? Halimbawa, may problema kayong mag-asawa. Magsisik ka ba ng advice sa mga hindi pa marunong, yung single? Yung wala pang asawa? Nakuha nyo? Alam mo, yung may asawa, pare, ito. Ay, ganito ang gagawin, marunong pa, di ba? Di ba kuminsan sa Facebook ng influencer? Diba? Ang bata-bata pa. Sa ano kayang naranasan pa sa buhay? So keep in mind po that even though pastors po mga kapatid have all the wisdom that we need in His Word, but only one person has ever had a perfect track record. And only Jesus Christ. Amen? Ibig kong sabihin, every human, hindi perfecto talaga. Mayroong pagkasal, but still, ang Panginoong Hesus pa rin. That's why we need first to consult the Holy Spirit. Jesus, the Word of God before else. Take advice from the Word of God before else. Pumapangalawa na lang sa mga tao siguro. Amen? You get me, mga kapatid? Una muna, kuminsan mayroon tayong problema, kung saan-saan mo tayo tumawag muna. Di ba? Tawagan ko muna siya. Nandito, tumawag ka na dumiretso sa Diyos. Tama, mga kapatid? Keep calm. Huwag ka nang, kung kailan ka, mali pa yung advice niya. Hindi mo nagustuhan. Mas lalo kang, broken. Fall into pieces. So, makikita natin, still the Lord uses events. Gumagamit siya ng mga events or circumstances sa buhay po natin to help us to minister to others too. No, tayo man mga nakaranas na mga ganun. That's why, magiging selective po tayo. And you can usually find a godly person na naranasan niya yung sitwasyon na yon dahil naharap niya na, and whatever, that is a person who is willing to give you an advice, and if you seek them out, magpapadala naman ng Panginoon eh. Amen. And
And it is a word of confirmation. Now, halimbawa, hindi mo pa namit ang taong ito o kaya tapos nangungusap siya sa'yo. Then, lalo kapag nauna pa ang word of God, confirmation. Confirmation na lang ang inihintay po natin. That's why, selective po tayo. Hindi basta-basta kanino. At lalong-lalo na hindi tayo lalapit muna pagkatapos sa Panginoon sa mga hindi pa mananampalataya. And in fact, before you go to someone for advice, consider ito mga kapatid, dalawang bagay. And think first, look for someone who's been there. Yung credibility na, ay, alam ko, marami na siyang naranasan, makaranasan siya. Okay? So, alimbawa, if you are poor and want to become rich, saan ka pupunta? Yung nanggaling din sa, di ba, poor and then naging mayaman. Uy, anong sikreto? Di ba? Kaya tayo nagtatanong, paki-chismis mo nga sa akin. Atin-atin lang to eh. Tama, mga kapatid? Find someone who face that same kind of challenge you are facing now o sitwasyon sa inyong buhay and face that situation or events in your life na hindi mo kaya dahil alam mo, nagampanan niya noon. He's been there. Ginawa niyo na. Nakuha niyo ba mga kapatid? And ask them, how? Uy, paano mo ito nalampasan? Paano mo ito nagawa? Sasabihin lang sa'yo, mahirap man, pero simple lang ito eh. Yung mga ganung bagay, tama? That's why nagiging selective po tayo. And if you talk to someone who has successfully overcome that problem na kinakaharap mo, whether it is, anuman po ito, financial difficulties, marriage difficulties, kung anuman pong difficult na yan, kahirapan yan, o yung mga bagay na, halimbawa, yung mga galing sa paninigarilyo, kung hindi mo maiiwasan yung pagka-addict mo yan, di ba? Paano mo na-overcome? Tama, mga kapatid? Those, kaya nga, look for someone who's been there. Tapos lalo pa kapag may nagpapatotoo. Kaya nga ka nagpapatotoo, ano mo yun, di ba? From the word patotoo. Tanggalin mo yung pa. Totoo. Di ba? Totoo. Nagpapatotoo ka na ang katotohanan, ang Panginoon sa Kristo ay binago ka. Amen? Totoo. Ngayon, totoo kang tao ngayon. Nagpapatotoo ka sa katotohanan dahil nabuhay ka na sa katotohanan. Ngayon, ang gagawin naman ng dyablo, yung patotoo mo na katotohanan ay binago ka, babalagtarin ng dyablo na hindi ka totoo. Nakuha niyo yan? Dahil sa pinagdadaanan po natin. So whether it's a financial difficulties or anumang klaseng problema po mga kapatid, they will be able to give you advice on how to deal with your situation. That's why look for someone na nakaranas na yun. Has experience. And look for someone who's been there. Nalampasan na niya. Credibility. Credible. Pangalawa is, find someone who has your best interest at heart. Remember, when you ask advice for someone, you are putting yourself on somewhat na parang vulnerable situation ka. Kasi, ibubulgar mo yung yung problema mo eh. Kaya namimili ka na naman. You need to be sure that this person has your best interest at heart. That she is not advising with hidden agenda o mayroon siyang motive na mali. So don't take advice that from the wrong person, but be selective. Amen? Ngayon, i-consider po natin itong Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Kaya nga sabi ko kanina, una muna ay, pag mayroon tayong mga kahirapan at we need advice, first, let's go and deep
into the presence of God and heed the Word of God. Verse 4, Hebrew 4:14 hanggang 16. Seeing that we have, sabi po dyan, a great high priest. Alam niyo mga kapatid, nakasanayan natin kapag mayroon po tayong confession, di ba? Okay? Confession. Pumupunta tayo, sabi, we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, Son of God. So let us hold fast our profession. You profess that you are a Christian living by the truth, and you have the truth, and you have a high priest, Jesus. For we have not a high priest which cannot be touched with feeling of our infirmities, kanuman yung mga kahinaan po natin, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Dumaan siya sa pagkatao. Dumaan siya sa tinukso. Alam niyo yung pang dinaanan niya na yung nilalait siya. Tapos alam mo na mayroong kang kapangyarihan. Di ba ang Panginoong Hesus, nung siya nilalait, yung pong minamaliit, kung Diyos ka nga, gawin mo, alam niya na Diyos siya pwede niyang gawin. Kayo nga, di kapag mayroong kayo kapangyarihan, o may ko yung talino, di ba? Madali niyong gawin yon. But dito, tempted with all like, yet, pero hindi nagkasala. Sabi doon, let us therefore come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and find grace, help in times of need, in times of good advice, in times of our need, mayroon po tayong makukuhang pagpapala. Kasagutan. 1 Peter 5:7 says, casting the whole of your care, 1 Peter chapter 5 verse 7, sa Amplified po ito, casting the whole, cast all your burden, cast all of your cares. So, ibig sabihin po dito, lahat po na alalahanin natin, all our anxieties, all our worries, concerns in this life, lahat sabi niyan, on Him. At sabi po niyan, for He cares for you. Affectionately and cares about you. And watchfully. Ibig sabihin, binabantayan po tayo ng ating pong Panginoon. Di ba napakasarap yung pag mayroon po nag-a-advise na, I care for you. Di ba? Amen? Di ba yung parang, yung damdamin mo, kasi, di ba? Yung totoo siya eh. Pero dito sabi niya, casting all your care. We have worries, we have fears in life. Anxieties, lahat mo ng mga concerns natin. And once and for all, ibigay natin. Sabi niya, casting all our care because, sabi niya, He cares for you. Di ba kapag narinig o nabasa natin ito, yung damdamin po natin mga kapatid, we trust because wala siyang hidden agenda. Amen? He's not a far away God, hindi siya malayo Diyos na out of touch sa kanyang mga creation because ang Panginoon malapit po sa atin. And that is the part of the beauty ng Panginoon Diyos in His redemption plan sa buhay po natin. And even though He did something we could never do dahil hindi natin kaya dahil alam natin na Diyos siya, nagkatawang tao, hindi natin mapapantayan yon. Pero humarap siya sa tukso na hindi nagkasala. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon kapag tayo tinutukso, anumang klaseng tukso yon? Anong klaseng tukso ang pinagdadaanan po natin? Na dapat hindi tayo magkasala. But He understands us. Yung struggle po natin, alam ng Panginoon, our struggles na sa araw-araw, burden po natin. There is someone who is qualified to give a good advice. No other than Jesus Christ. Amen?
yung advice niya, hindi magkakamali. Absolutely. And advises us through His holy word. That's why we're going to take advice and hear the word of God from His message. First, kayo po mga kapatid, dive into the word of God, and if we are willing to measure all those advice, we get His blessing. We get a confirmation from the word of God. Amen? Magiging selective po tayo. Pangalawa is, dapat magiging, of course, receptive naman po tayo. And one of the main reason we hesitate na kumuha ng advice is that kasi ang gusto nating marinig ay yung nababagay sa yung damdamin. Nakuha nyo? Yung gusto natin ay yung pamararaan natin. Yun, the way. Yung way natin. Yun ang gusto nating marinig. Kapag yung pinuntahan mo na gustong kumuha ng advice, ayaw mo yun. Di pati yung friend mo, ayaw mo na rin. Nakuha niyo mga kapatid. Yung pamamaraan mo, yung gusto mo marinig Pero hindi yun. Ini-expect ko pa naman na ganito ang kasi you want sympathy. Di ba? You want sympathy. But tingnan natin Ecclesiastes chapter 4 verse 13, sabi yan, better is a poor and a wise child than an old and foolish king who will no more be admonished. Some of the biggest mistakes people make in life are the ones made yung unadvisedly. So the greatest challenge po mga kapatid na bilang isang mananampalataya is people who face yung nakakaharap sa isang problema at kapag naging stubborn po tayo and we refuse to seek good advice or unwilling tayo na tumanggap na yun na kahit yun ang salita ng Diyos pero hindi naman natin tinatanggap. Dahil ayaw natin Yung gusto natin, yung pamaraan, pamaraan ng Diyos Nakuha natin mga kapatid, naranasan nyo na kung, di ba, naman tayo lumana sa pagkabata. Pag itinuturo tayo ng ating mga magulang, ayaw natin yung pamaraan nila. Di ba kung minsan, sometimes mayroon kayong mga anak na manipulative? Yung sisimangutan ka o kayo nagwawating, iyak ng iyak. Amen? The same tayo minsan mayroon tayong ugali na parang asal bata. In our faith. Kasi ayaw natin, gusto natin kasi yun ang gusto natin. Mas marunong ang Panginoon Diyos, ang ating Ama na sa langit. Proverbs 12 verse 15, the way of a fool seems right to him. Ang paraan ng mangmang, sabi niya, seems tama sa paningin niya. But a wise man listens to advice. Dalawa kasi sa NIV. Mas maganda itong today's English version. Sabi yan, stupid people, stupido. Stupid people always think. Nakakita na kayo ng mga taong ganon. They think that they're always right. Yan si Mr. Right. They think that always they are right. But wise people, sabi niya, listen to advice. Kasi kapag alam mong lagi kang tama, ikaw yung tama, ito yung pamaraan mo, hindi ka nakikinig. Nakaranas kayo yung kahit anong sabihin mong advice, hindi naman nakikinig. Nakaranas kayo ng kausap, humingi siya ng advice, pero yung naman palang niya, humingi ka pa, dapat di mo na kinausap. Nakaranas na kayo humingi ka pa ng advice, tapos hindi ko naman pala ichinismis mo lang yung mo Just because someone makes a foolish decision, once doesn't mean he has to keep making a foolish decision. But that person, if she will continue or he will continue
na hindi siya magiging receptive, makikinig, until they open their heart to the advice of godly people, nothing can be happen. Nakuha niyo mga kapatid? Take it from someone who has been there, yung nandun na nakarating na at nakaranas na. That's why be selective. But, maging receptive din po tayo. Be receptive to advice and be willing to hear what you do not want to hear or pamamaraan ng Panginoon. Many of us, when any of us seeks advice, we have to completely be open to the advice na kailangan nating makuha. Kasi nangungusap ng Panginoon, inaayawan mo. Inaayawan po natin. We have to be willing na pakinggan, makinig, kung kaya nangungusap ng Panginoon sa'yo. Sometimes in the Bible, nangungusap ang Panginoon, okay, even through animals. Meron na kayong instance na kayon? The donkey. Oh, si Balaam, di ba? Binalaan siya. Si Balaam. Pangalan niya Balaam. Binalaan siya ng donkey. Nangusap, nagsalita ang kayo na nga naman, tapos, ito pang kabayong malito, asno to, binalaan pa ako. Ako na nga si Balaam. Babalaan din kita, baka sabi mo, di ba? Hindi, and even, baka hindi ko minsan, kung minsan tayo ay in a sign of silence, mangungusap ang nature sa atin. And even, the rains, or even the season, na kapag kayo'y nag-iisa, nagmumuni-muni, mangungusap ang Panginoon. Amen. Kaya nga sabi, even the nature, the flowers, speaks the glory of God. And they worship. Ikaw yun. Na habang nagmumuni kayo, yun ang kabaitan ng Panginoon. Katalinuhan ng Panginoon. That you cannot understand. Amen? Dapat maging receptive po tayo. Now, if and when the advice you get is straight from the Word of God, from the Bible, and if you fail to be receptive, the good advice, huwag niyong sabihin na may negative consequence dito. Nangungusap pa rin ang Panginoon. Kasi, natin parang awanay. Kasi hindi in tune tayo sa Panginoon. But if we are in tune, nakuha yung salitang tune, alam niyo ang tawag doon, in a radio station, may tinatawag na FM and AM, yung amplitude modulation, maraming ang tawag doon, intervention. Yung frequency modulation, hindi basta-basta. That's why you're going to fine-tune to a certain station na tinatawag. Yung modulation nun, kapag nasa frequency modulation stage po kayo, marinig nyo yung decide na gusto nyo. Kasi naka-in-tune kayo doon. Pag nasa amplitude modulation na AM naman, maraming mga tinatawag na interference. Ayaw interference? Mga aagaw. Kaya lalo sa paggabi, sa Pilipinas, mayroon nyo, ganun, di ba? May mga interference. Hindi nyo ngayon, kaya fine-tune. Hindi nyo maririnig yung gusto nyo. Dapat yung desired na, halimbawa, 93.7 FM. Dapat 93.7 din yung, nyo, di ba? Doon sa radio nyo. Ganun din sa mga Bluetooth natin eh. Kaya sa Bluetooth dapat, yung tune na tinatawag. Nakuha nyo yun, in communication. So, I'm explaining to you because I am an electronics and communication engineer. By talagang talaga. Pero okay, if we not find the tune, you cannot hear the Word of God. You cannot communicate. God is communicating to you. Nakuha pa natin? And there is no peace for someone who ignores the perfect instruction that the Bible gives or the God of this universe give to you.
hindi ka mapanatag. Hindi ka mapakali. We can be deceived and rationalized. Mga ngatwiran po tayo. A number of reasons for ignoring na nangungusap ang Panginoon. But if He has to advise us in His Word to do something, it's a dangerous thing to disregard yung salita ng Panginoon. Nakuha pa natin mga kapatid? So when it comes to getting advice, you have to be selective. Getting advice. But when it find a good source of advice, you must be receptive. Kung anong source yun. Amen? Una is, magiging selective po tayo. Pangalawa, dapat magiging receptive din tayo. Lalong-lalo na salita ng Diyos. Pag siya'y nangungusap sa atin. Pangalawa, mga kapatid. B, ano po dyan nakalagay? Objective. Dapat may layun tayo. May purpose. You've got to understand that only one person that ever walked in this earth had all the answers of our life. On the answers of the question. Marami po tayong mga katanungan na hindi masasagot ng ibang tao. Tanong tayo ng tanong, limitado ang kanyang karunungan. Limitado yung mga mahal na, yung kapwa nating tao, limitado ang kanilang kaisipan. Yung pamamaraan nila, ayaw mo ding pamamaraan nila. Kung ipipilit niya sa layo, gusto mo ba? Ito ang gusto ko. Gusto ko ang sushi. Siya, ayaw yun ng sushi. Ayaw ng sashimi. Diba? Gusto mo ramen. Kaya kung minsan, sa kainan pa mag-order, diba? Yung isang pamilya, ang alam nyo, isang pamilya, kasi kanya-kanyang gusto. Ang hirap maghanap. Kung ilang magkakapatid po yung anak mo, ilang anak mo, halimbawa malalaki na, di ba? Yung bata pa lang, kanya-kanya sila. Yung mga nanay, ang hirap nga magluto Tama? Tapos mayroon pa kayong mga asawang, bahala na kayo, choosy. There's not one human being you can go to for advice. Everything, all the time, no other than Jesus. Para hindi kayo ma-prostrate. And besides taking advice, it's about letting other people make your decisions for you. No. Taking advice is the process of getting an objective or view of your problem so that you can make the right decision. The decision you make is, ikaw din yan na belongs to you. I have encountered, mayroon po akong kasama sa trabaho na ganun po mga kapatid. That's your decision Hindi ka naman ito panghawakan. I encountered po yung mga kapatid. Sa trabaho. Ang hirap Gusto niyang umalis, pero sabi nagpaalam, hindi na maalis. Alis ako. O sige. Hindi na umalis. Naku, naramdaman yung halimbawa na, hiwalay tayo, pero hindi naman di ba? Bibig lang. Yung parang naninindak lang. The choice ay nasa sayo din. It belongs to you. Even if you follow someone advice, it doesn't relieve you of that responsibility of your action. Responsibility mo yan. It's your choice. And it's your decision. And the consequence ay sayo din. Naku niya, babalik din sa'yo. You're the one that has to live the consequences. So better make sure you have an objective or view of our situation, of your situation. Paano yon? How do you do that? Paano? Anong gagawin ko? Nagtatanong ka pa. Anong gagawin ko? Nagtatanong ka pa. Tapos ayaw mo namang makinig. Proverbs 15 verse 22. Ito, sasagutin. How do you do that? Sabi po dyan, without counsel, purpose kasi, without counsel, purposes are, mati-disappoint kayo.
disappointed. But in the multitude of counselors, they are, may establish ka. You will be firm. But you must be selective. That's why the fine and art of fine-tuning and receptive. Sabi po sa ibang yan, mayroon bang dyan? Wala. Sa ibang salin, sabi ko yan, refuse good advice, and watch your plan fail. If you want to refuse, take good counsel and watch them succeed. Hindi ko pala nailagay. Gumana according po sana sa adult salin. Then, sa Proverbs 15:22, plans, 13 verse 16 ba? Ayan. Without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. So, big po sabihin, in an IB, plans fail for lack of counsel. But with many advisor, you will succeed. Other translation. So, big sabihin, you don't go to one person for advice, you go to 3, 4, 5, 6, but godly people. Someone yung walang hidden agenda. My best interest. Yung interest nila is lumago ka na makapagdesisyon sa iyong sarili. Naku natin mga kapatid, get as much input as reasonably as much as possible. Ganito mga kapatid ang beauty nito mga kapatid is seeking multiple counselors who are believer in the Lord. Yung alam mo na may takot sa Diyos. Napag-aralan natin sa mga nakaraan, the beginning of wisdom is fear from the Lord. If you will understand, give you wisdom, kailangan una muna, yung may takot sa Diyos. Kasi yung pinaghihinga mo na, may takot sa Diyos, alam ko na hindi ako ipapahamak. Amen? Because they are in tune, sabi ko naman, they are in tune with the Lord and seeking and listening to advice for their own lives. They're not going to mislead you, but because they want you to grow in the Lord. Amen. Yun ang maganda. Yung lumago ka sa Panginoon. Ipupush ka. They have different perspective because of a different set of circumstances na pagdaanan nila. They shape you because they want you to grow in the knowledge of the Lord Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And if one or two is, sabihin natin, different po yung narinig yung advice na yon, you can compare them sa salita ng Diyos at pumunta tayo po doon. Mayroon na namang magbabalanse po sa atin yung salita ng Diyos. Hindi tayo mawawala ngayon. Eh di, marami po tayong napakinggan. When the issue is is sensitive, napaka-sensitive, or involves the confidence of other people, kaya nga, be careful. Careful po tayo. Kung saan po tayo nagdi-discuss ng ating mga problema sa buhay. Be careful to select the people who can actually be objective. Purpose, ano bang purpose nito? Sa bakit na sinasabi? And be careful not just to discuss issues just for a gossip sake. Ganun po ba? Tapos, inom pala, pag-pray natin siya. Kasi ano ba yung pag-pray natin? Sabi naman, pag-pray daw natin siya ganito. Ano yun pag-pray natin? Pag-pray nga natin Ano yun? Kailangan natin malaman. Yung objective po mga kapatid. Nakuha po natin? So when you seek the sources of advice, everyone says the same thing, then your decision is easy. Kasi confirmation Sometimes, kailangan mong malaman ito mga kapatid. That's not necessarily a bad thing because it gives you the opportunity to examine the situation sa lahat ng anggulo. Kaya nga sinabi sa unang-una pa lang mga kapatid, a problem is a problem. But
sa lahat ng anggulo, hindi natin nakikita. Yung pananaw. Kaya kapag humihingi tayo, anong pananaw mo sa problema ko, kapatid? Ano ang paningin mo? Amen? Ito ang nakikita ko lang eh. This side, ito lang nakikita ko. Ngayon, kailangan mong makita doon din sa kabila. Kailangan mo din ng insights o perspective ng ibang tao. Nakuha mo natin? At may mas marunong, ulitin mo na naman, mas matalino kaysa tao. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos na nakakakita at nakakatalos from the bottom on the hidden agenda of every person. Amen? Proverbs 13 verse 16. Again, sabi po dyan, every prudent man acts out of knowledge, but a fool exposes his folly. Yung mga mangmang, mas lalo siyang ini-expose yung kanyang kamangmangan. Sa ibang salin, today's English version, sabi dyan, okay, sensible people, okay, mga sensi persons, mga sensi, okay, sensible people always think before they act. But stupid people advertise their ignorance. Mas lalo nilang ina-advertise yung kanilang kamangmangan. That's why we must be sensitive. Kung sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu, hindi, yun ang sinasabi ko naman, hindi yung sensi na yung maramdamin. The more information you get, the more input you can get, and the more research you can do, the better your decision will be. Amen. But remember, it's your decision. Ikaw pa rin yan. Ikaw ang mabuhay. You live by it and you live with it. You have to face the consequence and reap the rewards. So make sure you get an objective view of that problem. You do this by seeking advice for many, not just only one. So mga kapatid, sumahang ito, tinuruan tayo ngayon na naman salita ng Diyos na maging matalino. To take some good advice. Not just only advice, but good advice. Amen? Balik po tayo, sinabi nga naman niya dito sa 1920. Okay? Sabi po dyan, binasihan natin, listen to advice and accept instruction. Instruction, pagtuturo din. Okay? Maaari tinuturuan tayo ng Panginoon. Others will teach us too because kulang yung kakayahan po natin, kulang yung pangunawa natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen? And in the end, ano po dyan? In the end, you will be wise. Palapan natin ang Panginoon. Asking for advice is just about the greatest compliment that you can offer to someone. Make sure the person na hinihingan natin ay credible naman po mga kapatid. At mayroon mo siyang best interest for you to grow in the Lord. You would be wise to seek advice before trying to tackle such a situation o problema sa buhay po natin. And when you seek advice, you need to ask this following question na pinagdaanan po natin. Has this person been there? Okay? Naranasan niya na ba doon? Napagtagumpayan niya na ba doon? Credible ba ito? And does this person have my interest at heart? Of course, be objective. Dapat may layunin po. Kung ito ay sa paglago natin para makilala natin ang Panginoon, more of Jesus, less of me. Tayo po ay tumayo lahat. Pagpalaman natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Maraming Diyos, salamat po sa katalinuhan niyo, God. Opo, Panginoon, sa buhay na ito, may mga samot-samot kaming mga problema, kinakaharap. We face every day. Nahihirapan kami magdesisyon. Sometimes we may fail. We make mistake.
But you are a graceful God. Father, na tinuturuan nyo kami, O Panginoon, na dumedepende sa inyo. Leaning on your word. Salamat po, Panginoong Diyos, sa salita nyo na nagbigyan na naman ng karunungan that we may apply in our daily lives. Upang kami po, Panginoon, ay lumago sa kaalaman po, O Diyos, God. That we may grow in the knowledge of your Son, Jesus. Salamat po sa iyong bugtong na sa Kristo. Nagpapala sa amin na mahal nyo kami. Cares so much for us. Ano mang pangangailangan namin. Every aspeto ng aming buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga buhay po, Panginoon Diyos. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.